Ang pamilya ni Mang Joselito ay nakatayo sa labas ng malaking gate ng mansyon ng kanyang tita Marcela at tito Bert. Bitbit niya ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Ana, habang nakakapit naman sa kanyang kaliwang kamay ang 10 taong gulang na si Junjun. Sa tabi niya suot ang bestida na iniregalo ng pinsan. Nakangiti ang kanyang asawang si Aling Tinay, subalit may bakas ng kaba sa mga mata. Ito ang taunang family reunion ng mga merkado. Isang angkan na kilala sa kanilang kayamanan at tanging ang pamilya ni Mang Joselito ang tanging karaniwan. Si Mang Joselito ay isang masipag na tricycle driver. Ang kanyang kita ay sapat lamang para sa pangaraw-araw na pangangailangan. Handa na ba kayo? Tanong ni Mang Joselito. Pilit na pinapatibay ang tinig. Opo, itay, sagot ni Junjun. Subalit hindi maitago ang pagkamangha sa nakikita. Sige, pasok na tayo. Sa loob ng bakuran, tila isang piyesta ang nagaganap. Nagkakahalu-halubilo ang mga pinsan, tiyahin at mga tiyuhin. Lahat ay nakasuot ng mamahaling damit, nagtatawanan at umiinom ng alak. Namumuhay sa marangayang pamumuhay. Hindi sila sanay sa simpleng itsura ng pamilya ni Mang Joselito. Ang pagdating nila ay tila nagpatahimik sa ingay. Napansing lahat ang kanilang presensya at ilang ulong umikot. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, tanging malamig na tingin at bulong-bulungan ang sumalubong sa kanila. Oh, andyan ka na pala, Joselito. Wika ni Tita Marcela nang walang ganoong ekspresyon. Hindi man lang nag-abalang lumapit para batiin sila. Nakarating pala kayo. Magandang gabi po, Tita Marcela. Bati ni Mang Joselito, habang si Tinay ay bagyang yumuko. Salamat po sa imbitasyon. Mabuti naman at nakarating kayo, sabi ni Tito Bert, subalit hindi rin lumapit o kinamayan sila. Marami kaming pagkain dyan, kung sakali. Ngumiti si Mang Joselito, subalit ramdam niya ang lamig sa pagtanggap. Pinilit niyang maging positibo. Tara, Tinay, Junjun, Ana. Humanap tayo ng mauupuan. Ngunit ang paghahanap ng upuan ay naging hamon. Ang bawat mesa ay puno at ang mga upuan ay tila sadyang inuunahan. Sa wakas, nakakita sila ng isang maliit na sulok malapit sa kusina kung saan may ilang bakanteng upuan. Ang pagkainan ay puno ng iba't ibang uri ng masarap na pagkain. Inihaw na baboy, kare-kare, paella at iba pa. Ngunit habang papalapit sila, naglaho ang kanilang kagalakan. Junjun, Ana, gutom na ba kayo? Tanong ni Aling Tinay. Opo, Nay. Sabay sagot ng mga bata. Sige, kukuha tayo ng pagkain. Subalit nang susubukan nilang kumuha ng pagkain, biglang lumapit ang isang pinsan, si Carla, na nakasuot ng mamahaling damit at maraming alahas. Ay, pasensya na ako sa lito. Ubus na yata ang mga plato. Hintayin nyo na lang siguro ang susunod na refill. Nagkatinginan si Mang Joselito at Aling Tinay. Nakita nila na marami pang plato sa kabilang dulo ng mesa at marami pang pagkain na hindi pa nababawasan. Ngunit ayaw nilang maging bastos. Sige Carla, maraming salamat. Tugon ni Mang Joselito. Naghintay sila. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Nakita ni Junjun ang kanyang pinsan na si Miguel na kumukuha ng 2 plato ng spaghetti habang siya at si Ana ay nagugutom na. Lumipas ang ilang minuto, naging kalahating oras, ngunit walang refill na dumating. Ang mga bata ay nagsisimula ng maging balisa. Nay, Tay, gutom na po talaga ako. Bulong ni Ana, halos maluha na. Ako rin po, dagdag ni Junjun na may kirot sa kanyang boses. Napakagatlabi si Aling Tinay.
Ramdam niya ang lamig ng pagtrato sa kanila. Subalit hindi niya inakala na aabot sa ganoon. Joselito, baka naman... Bago pa matapos ni Tinay ang kanyang pangungusap, lumapit si Tita Marcela na may hawak na baso ng alak. Joselito, Tinay, huwag niyo namang sanang masamain pero alam niyo naman, may standards kami rito. Pasensya na sa mga bata pero baka masanay sila sa ganitong uri ng pamumuhay. Hindi naman kasi kayo nakakatulong sa gastos sa reunion. Kaya sana, maintindihan nyo na hindi kayo priority pagdating sa mga pagkain at serbisyo. Ang mga salitang ito ay tumago sa puso ni Mang Joselito. Ito na ang huling patak ng baso ng kanyang pasensya. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na nakayuko. Ang mga mata ni Ana ay puno ng luha, habang si Junjun naman ay nakakuyom ang mga palad. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa gutom. Salamat po, Tita Marcela. Wika ni Mang Joselito, puno ng dignidad sa kabila ng sakit. Naintindihan po namin. Tinay, Junjun, Ana, tara na, umuwi na tayo. Nagulantang ang mga kamag-anak sa biglaan niyang desisyon. Hindi sila makapaniwala na tatayuan ni Mang Joselito ang paghamak. Pero Joselito, bakit? Naghahanap pa lang kami ng... Simula ni Aling Tinay, subalit pinutol siya ni Mang Joselito. Tama na Tinay, huwag na nating pahiran ng lupa ang ating pagkatao. May dignidad tayo. Nang palabas sila ng gate, narinig pa nila ang bulungan ni Carla. Buti naman, umalis na. Nakakahiya lang. Ang tricycle driver na si Joselito, gustong makasama sa mga mayaman. Hindi marunong tumingin sa sarili. Pagpasok sa kanilang tricycle, halos hindi makahinga si Mang Joselito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Sa salamin ng kanyang tricycle, nakita niya ang malalim na lungkot sa mukha ni Aling Tinay at ang tahimik na pagluha ni Ana. Si Junjun, bagamat hindi umiimik, ay nakatitig sa kawalan. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at determinasyon. Ayos lang yan, mga anak. Wika ni Mang Joselito, pinipilit na maging matatag. Hindi magandang pakiramdam natin ngayon pero tandaan nyo, hindi na natin mararanasan to ulit. Pero itay, bakit ganun po sila? Tanong ni Ana, humihikbi. Gutom na po ako. Kasi, mahirap lang tayo. Kasi mahirap lang tayo, Ana. Sagot ni Junjun. Malalim ang boses para sa kanyang edad. Ganyan sila sa mga taong mahihirap. Hindi, mariing sabi ni Mang Joselito habang nililiko ang tricycle. Hindi ganon, Junjun. Hindi tayo mahirap. Temporaryo lang ang kalagayan natin ngayon. Hindi man tayo mayaman sa pera. Mayaman tayo sa pagmamahalan at pagpahalaga sa sarili. At simula ngayon, gagawin ko ang lahat. Gagawin natin ang lahat para hindi na tayo maliitin. Hindi na tayo magugutom at hindi na tayo hahamakin. Pangako ko yan sa inyo. Niyakap ni Aling Tinay ang kanyang mga anak. Ang mga luha niya ay nahaluan ng pag-asa sa mga salita ni Mang Tonyo. Ang gabi na iyon na puno ng kahihiyan at sakit ay naging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ng pamilya ni Mang Joselito. Ang pangako ni Mang Joselito ay hindi lamang salita. Ito ang naging gasolina na nagtulak sa kanila sa loob ng 20 taon na sumunod. Gabi-gabi, pagkatapos ihatid ng kanyang tricycle ang huling pasahero, dumiretso siya sa terminal para mag-overtime. Lahat ng extra nakita ay inilalaan niya sa pamilya. Ipinangako niya sa sarili na hindi na muling magugutom ang kanyang mga anak. Si Aling Tinay naman, na dating umaasa lang sa maliit na allowance ni Joselito, ay nagpasya ring kumilos. Nagsimula siyang magluto ng kakanin tulad ng puto at kutsinta tuwing umaga at ibenta ito sa palengke.
Sa gabi, kapag kailangan niya ng tulong, si Junjun at Ana ang kanyang katuwang. Natapos ang mga bata sa kanilang mga gawaing bahay at takdang aralin bago sila tumutulong sa pag-iimpake ng mga kakanin. Masarap po ang puto nyo, Nay. Wika ni Ana isang gabi habang nagbabalot. Salamat anak, sagot ni Tinay. Yan ang magpapaaral sa inyo. Hindi naging madali ang buhay. Maraming gabi silang natulog na ang tiyan ay kumukulo dahil sa gutom. Nagbabahagi ng isang piraso ng tinapay sa bawat isa. Maraming beses na nabuslot ang gulong ng tricycle ni Mang Joselito o nasira ang makina. Maraming beses na nababawasan ang benta ni Tinay dahil sa masamang panahon o kompetisyon. Subalit sa bawat pagsubok, lalo silang nagiging matatag. Si Junjun, na tinamaan ng sobra sa karanasan sa reunion, ay naging lalong masipag sa pag-aaral. Hindi siya pumapayag na maging pangalawa lang. Ginawa niyang lahat para makakuha ng scholarship. At nang matanggap siya sa isang prestihiyosong universidad na may engineering course, tuwang-tuwa ang kanyang pamilya. Mag-aaral ka ng mabuti anak, payo ni Mang Joselito habang kinakamay si Junjun sa pagpasok nito sa eskwelahan. Iyan ang magiging susi sa lahat ng pangarap natin. Habang nag-aaral si Junjun, nagtatrabaho rin siya ng part-time bilang isang delivery rider gamit ang isang lumang scooter na binili niya sa naipon niyang pera. Ginagamit niya ang kaalaman niya sa engineering para ayusin ang scooter at mas maging efficient sa pagde-deliver. Minsan nagiging driver siya para sa ilang kaibigan niyang may sariling online shop. Si Ana naman, na nakita ang dedikasyon ng kanyang kuya, ay hindi rin nagpatalo. Kumuha siya ng business administration at nagtapos bilang magna cum laude. Siya ang utak sa likod ng mga strategy para sa maliit na negosyo ng kanyang inay. Mula sa pagbebenta lang sa palengke, lumago ang kakanin ni Aling Tinay. Nagkaroon sila ng maliit na pwesto at kalaunan ay naging mini store na may delivery service. Ang pangarap ni Junjun ay hindi lang magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Nais niyang magtayo ng sarili niyang kumpanya. Sa kanyang thesis sa engineering, binuo niya ang isang sistema ng logistic na epektibo at matipid na kung saan ay nabigyan niya ng solusyon ang karaniwang problema ng mga small businesses sa paghatid ng mga produkto. Pagkatapos ng graduation, nagsimula si Junjun sa maliit na opisina sa bahay nila. Pinagsama niya ang kanyang ideya sa online platform at ang sistema ng paghahatid na binuo niya. Sa umpisa, wala siyang investors. Tanging ang kanilang pamilya ang nagkapit-bisig. Ibinenta ni Joselito ang kanyang tricycle. Ibinenta ni Tinay ang ilang alahas na naipon niya. Pinagsama-sama nila ang lahat ng kanilang ipon para sa startup ni Junjun. Sigurado ka ba rito anak? Tanong ni Mang Joselito, may agam-agam sa desisyon. Opo itay, sagot ni Junjun, puno ng kumpiyansa. Ito po ang pangarap ko at para ito sa atin. Hindi nagtagal umusbong ang kumpanya ni Junjun. Ang kanyang tech-based logistics solution ay naging game changer sa industriya. Mula sa pagiging maliit na startup, lumaki ito at naging isa sa pinakamalaking kumpanya ng logistics at technology sa bansa. Si Mang Joselito na dating bihasa sa pagmamaneho ng tricycle ay naging logistical consultant sa kumpanya ng kanyang sariling anak. Nagbibigay ng praktikal na pananaw sa mga operasyon. Si Aling Tinay naman ang namamahala sa internal affairs of community outreach programs ng kumpanya gamit ang puso niyang puno ng empatiya. Si Ana ang naghawak sa marketing at international expansion. Ang simpleng pamilya ni Mang Joselito ay hindi lang yumaman sa pera. Yumaman sila sa kaalaman, sa karanasan, at sa pagmamahalan. Ang bawat tagumpay ay pinaghirapan, pinagpuyatan, at pinagsamahan. Ang kahihiyan sa reunion na yon ay hindi nila nakalimutan. Subalit ginamit nila ito bilang inspirasyon.
Lumipas ang 20 taon. Ngayon, si Mang Joselito ay nasa edad 60, habang si Aling Tinay naman ay 58. Si Junjun ay 30 at si Ana naman ay 28. Ang kanilang kumpanya, ang Agapay Logistics, ay kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Sila ay nakatira na sa isang malaking bahay, may sariling fleet ng sasakyan, at ang kanilang mga anak ay may sariling mga negosyo at pamumuhay. Isang hapon habang nagkakape si Mang Joselito sa kanilang malawak na balkonahe, nilapitan siya ni Ana. "Itay, may dumating po na imbitasyon para sa inyo." Kinuha ni Mang Joselito ang sobre. Maganda ang papel, may embossed na logo. Binuksan niya ito at binasa. Ang imbitasyon ay galing sa mga merkado. Isang special gathering for investment opportunities and charity gala. Ang nakasulat, ang host, Ginoong at Ginang Roberto at Marcela Mercado. "Mga merkado?" tanong ni Mang Joselito. Nanlaki ang mga mata. "Opo," sagot ni Ana. "Mukhang may pinaghahandaan po sila at may pinagdadaanan. Narinig ko po sa balita na nalugi ang ilang negosyo nila sa real estate at import-export." Dumating si Junjun na may dalang laptop. "Itay, inay, nakita niyo na po ba itong imbitasyon? Alam po ninyo, nag-research ako. Ang mga negosyo po nila, Tito Bert at Tita Marcela, ay halos bumagsak na. Ito raw po ang huling barahan nila para makahanap ng mga investors o donasyon." Nagkatinginan si Mang Joselito at Aling Tinay. Bumalik sa kanilang alaala ang masakit na gabi, 20 taon na ang nakakaraan. Ang gutom, ang kahiyan, ang mga masasakit na salita. "Ano sa tingin nyo? Pupunta ba tayo?" tanong ni Mang Joselito. Bakas ang seryo sa kanyang muka. Si Aling Tinay ang unang nagsalita. "Joselito, ginusto na ba talaga nating pumunta? Matagal ko nang kinalimutan ang galit ko sa kanila. Pero ang sakit noon, hindi ko pa rin malimutan." "Nay, tay," wika ni Junjun, puno ng determinasyon. "Ito na ang panahon. Hindi na tayo ang dating tayo. Ngayon, hindi na tayo pupunta para hamakin. Pupunta tayo para ipakita na ang pamilya na minsan nilang hinamak, ang pamilya na hindi nila pinakain, ay nakabaon at mas matagumpay pa sa kanila." "Tama si Junjun, tay," dagdag ni Ana. "Para sa kapayapaan ng loob, sige. Pero huwag kalimutan ang pinanggalingan. Hindi tayo magyayabang. Ipakita lang natin na nagtagumpay tayo sa sarili nating paraan." Matagal na nag-isip si Mang Joselito. Ang galit na matagal nang inilibing sa kanyang puso ay muling bumalong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galit na sisira sa kanya, kundi galit na nagbigay sa kanya ng lakas. "Sige," wika ni Mang Joselito. Tumingin sa kanyang asawa at mga anak. "Pupunta tayo. Hindi tayo para magiganti, kundi para makita nila, makita ng lahat, na ang taong binaliwala nila noon ay silang yumaman ngayon." Ang araw ng Special Gathering for Investment Opportunities and Charity Gala ay dumating. Ang lumang mansyon ng mga merkado, na dating nag-uumapaw sa karangyaan, ay tila kulang na sa sikat. May mga bakas na ng mga pagkasira sa ilang bahagi, at ang hardin ay hindi na kasing ganda ng dati. Isang itim na Rolls Royce ang huminto sa tapat ng gate. Lumabas dito si Mang Joselito, na nakasuot ng isang mamahaling barong Tagalog. Sumunod si Aling Tinay, na eleganteng nakasuot ng Pilipinyana. Pagkatapos ay lumabas si Junjun, na may suot na disenyong suit, na sinundan ni Ana, na nakasuot ng isang haute couture gown. Ang kanilang dating simple at ordinaryong anyo, pinapalitan ng pino at sopistikadong dating. Ang mga nagbabantay sa gate ay nagulantang sa kanilang pagdating. Hindi nila inaasahan ang ganitong klase ng bisita.
Pagpasok nila sa bulwagan, halos magulantang ang lahat. Ang mga bisita na karamihan ay lumang kaibigan at negosyante ng mga merkado ay nagbubulungan. Ang mga mata ni Tita Marcela at Tito Bert ay nanlaki. Hindi nila halos makilala ang pamilya na minsan nilang hinamak. Si Junjun at Ana, na dating payat at walang kibo na mga bata, ay ngayon ay mga matatag at profesional na individual. Si Mang Joselito at Aling Tinay, na dating halata ang kapaguran, ay ngayon ay may aura ng kapayapaan at tagumpay. Joselito? Tinay? Nauutal na tanong ni Tita Marcela. Lumapit sa kanila. Kayo ba? Kayo ba talaga yan? Magandang gabi, Tita Marcela. Bati ni Mang Joselito. Ang boss ay kalmado at buo. Salamat nga pala sa imbitasyon. Kayo po ang nagpadala ng imbitasyon, tita. Dagdag ni Junjun. Ngumiti subalit may bakas ng matinding emosyon sa kanyang mga mata. Agapay Logistics ang pangalan ng kumpanya ko. Salamat sa pag-imbita sa akin na dumalo sa inyong charity event. Si Tita Marcela at Tito Bert ay hindi makaimik. Ang kanilang mga mata ay naglalakbay mula sa kanilang mamahaling kasuotan patungo sa kanilang kumpanya. Agapay Logistics. Isang pangalang kilala sa industriya na mayroon ng bilyong-bilyong halaga. Nagsimula ang programa. Humingi ng paumanhin si Tito Bert sa lahat ng bisita na hindi na siya makakapagpatuloy sa ilan niyang business venture at humingi siya ng tulong pinansyal. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Tita Marcela sa kanyang emosyonal na tono at umapela sa lahat na sana ay may tumulong sa kanila. Ang pangarap nila ay makabangon muli. Tita Marcela, Tito Bert, wika ni Junjun na tumayo sa kanyang upuan. May gusto po akong sabihin. Nagulat ang lahat. Ang lahat ng mata ay nakatitig kay Junjun. Ako po si Junjun Panganiban, CEO ng Agapay Logistics. At ang kasama ko po ay ang aking mga magulang, si Mang Joselito at Aling Tinay Panganiban, at ang aking kapatid na si Ana Panganiban Reyes, ang aming Chief Marketing Officer. Nalaglag ang pangalang lahat. Ang pangalang Junjun Panganiban ay kilala sa buong bansa. Siya ang henyo sa likod ng Agapay Logistics, ang kumpanyang nagbago sa transportasyon at logistik. Marahil, hindi nyo na po kami matandaan. O baka, hindi nyo lang po talaga kami kilala noon. Patuloy ni Junjun. Ang kanyang boss ay kalmado subalit punong-puno ng kapangyarihan. 20 taon na pong nakararaan. Dumalo po kami sa isang family reunion dito sa mansyong ito. Ako po noon ay 10 taong gulang at ang kapatid ko po ay 7 taong gulang. Nandoon po ang aming itay, isang simpleng tricycle driver, at ang aming inay, isang simpleng may bahay. Nakuyom ang kamao ni Tita Marcela. Nagtinginan ang mga pinsan, lalo na si Carla, na ngayon ay matanda na rin at may malalim na kunot sa noo. Noon po, gutom na gutom po kami. Di po kami binigyan ng pagkain. Sa katunayan po, sinabihan po kami na hindi kami priority dahil hindi po kami nakakatulong sa gastos ng reunion. Pinahiya po kami. Pinauwi po kami na walang laman ng tiyan, puno ng sakit at kahihiyan. Nalaglag ang kanilang mga panga. Ang mga alaala ng gabing iyon ay muling nagbalik, masakit at malinaw. Pero, patuloy ni Junjun, tumingin kay Mang Joselito na ngayon ay nakangiti na. Ang gabing iyon po, ang gabing iyon na puno ng paghamak at gutom, ang siyang naging pundasyon ng Agapay Logistics. Ang mga salita po ng aming itay na hinding-hindi na kami magpapahamak at hinding-hindi na kami magugutom. Ang siyang nagtulak sa amin para magsikap, maging matalino at maging matatag. Ang karanasan po nung gabing yon, ang siyang nagturo sa akin na ang bawat paghihirap ay may kaakibat na pag-asa at ang bawat paghamak ay pwedeng maging inspirasyon. Ngayon, ang mga mata ng mga merkado ay puno ng pagkabigla, kahihiyan
at isang bakas na pagsisisi. Ngayon po, Tita Marcela, Tita Bert. Wika ni Junjun lumapit sa kanila. Mayroon po akong proposal. Hindi para sa inyo, kundi para sa komunidad na pinagkaitan nyo noon. Ang Agapay Logistics po ay mayroong community empowerment program na naglalayong tulungan ang mga maliliit na negosyante na makabangon. Nagbibigay po kami ng logistical support, training, at kung kwalipikado, maliit na pautang at investment. Kailangan lang po ng sipag at tiyaga at integridad. Tiningnan ni Junjun ang kanyang ama na tumayo at lumapit sa kanya. At ang programang ito ay pinangalanan namin sa taong nagturo sa amin ng lahat ng yan. Kay Mang Joselito Panganiban, ang aking ama, na dating isang tricycle driver. Niyakap ni Mang Joselito ang kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Hindi makapaniwala si Tita Marcela at Tito Bert. Ang pamilya na minsan nilang itinaboy ay bumalik bilang kanilang potensyal na tagapagligtas. Ngunit hindi para iligtas sila mismo, kundi upang ipagpatuloy ang aral na natutunan ng pamilya Panganiban. Ang dignidad at ang halaga ng bawat tao, mayaman man o mahirap. Ang kanilang kayamanan ay hindi lamang sa pera, kundi sa puso at sa diwa ng pagbangon. Joselito, Tinay, wika ni Tita Marcela, halos maluha. Patawarin niyo kami. Hindi namin alam. Hindi namin nakalain. Ayos lang po, Tita Marcela. Bulong ni Mang Joselitong umiti. Ang mahalaga po, ang karanasan na yon ang siyang nagturo sa amin ng napakaraming bagay. Kayo po ang dahilan kung bakit kami narito ngayong gabi. Kayo po ang nagbigay sa amin ng inspirasyon upang bumangon at huwag nang muling magpakain sa paghamak. Maraming salamat po sa inyo. Sa kanilang pag-alis, hindi na sila dumaan sa tricycle. Sumakay sila sa kanilang mamahaling kotse. Ang bawat isa ay may ngiti sa muka at may pakiramdam ng kapayapaan. Ang aral ng buhay ay natutunan, hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa mga nanghamak sa kanilang pamilya. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.